balita sa mga oras na ito. Isang hinihinalang hold-upper arestado sa Quezon City. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa isang bakanteng lote sa La Union. Magtiyahin, tinaga ng kanilang kapitbahay dahil lamang daw sa cellphone. At Orlando Bloom at Miranda Kerr magpapakasal na. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Ako po si Rhea Santos, narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Hinihinalang hold-upper, tiklo matapos hablutin ang bag ng isang babae habang nakasakay sa tricycle sa Quezon City. Narito ang report ni Oscar Oida. Hindi raw siya hold-upper. Yan ang walang patid na pinagmatigasan ng suspect na kinilalang si Dondon Mahilom habang ipinapasok sa loob ng Station 6 ng QCPD. Mamaya-maya, sinakay na nila ako sa mobile, pinasasa nila ako sabay binubugbog na. Inaresto siya ng mga barangay matapos ireklamo ng biktimang si Jesselinda Dacalios na tila di mabitaw-bitawan ang tangang-tangang strap ng abutan namin sa istasyon. Ito na lang daw kasi ang naiwan matapos hablutin ng suspect ang kanyang bag habang nakasakay sila sa isang tricycle pasado alas 9 ng gabi sa may Sinagtalan Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Opo, nasira kasi nakipag-agawan ako sa kanya. Ito natira sa akin. Sa inisyal investigasyon, may kasabwat daw ang suspect na nakilala lamang sa alias na Makmak. Modus operandi raw naman ito na mangharang ng mga tricycle na may mga sakay na pasahero. Pabante po ako, tamang-tama po na may patawid pong isang lalaki na akala ko naman po tatawid po talaga kaya huminto po ako. Ngayon, hinarang po yung hita ko, nakasandal siya sa manubela para hindi po ako makaalis. Sa puntong ito, bigla raw susulpot ang isa pa sa mga suspect at hahablutin na ang mga bag ng pasahero. Kadalas ay armado raw ito ng mapatalim nang sa gano'y di na makapalag pa ang mga biktima. Di na po ako makalaban kasi po may dalaw po eh. Sa kabila ng pagmamatigasan ng suspect, kalaboso pa rin ang bagsak niya. Siya po yung magpupo. Nabawi rin daw mula sa suspect ang bag ng biktima. Ayon pa sa mga tanod, kasalukuyan daw na hinahalungkat ng suspect ang naturang bag ng masakote nila. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida reporting. Isang lalaki natagpo ang patay sa isang bakanteng lote sa La Union. Sa Isabela naman, lasing na lalaki pinagtataga ang isang babae at isang bata. Narito ang Ratsyada Probinsya, hatid ni Trisha Zafra. Isang babae at isang bata ang pinagtataga ng isang lasing. Pinagbintangan umano ng sospek na si Julio Vinson ang biktimang si Juliet Miran na nagnakaw umano ng cellphone ng kanyang kapatid. Sumugod ang sospek sa bahay at tinaga ito sa ulo. Nahagip naman sa braso ang kalong-kalong ni Juliet na pamangkin. Agad na naisugod ang dalawang biktima sa ospital. Sa Bawang La Union naman, natagpuan ng labi na isang lalaki sa isang bakanteng lote. Isang grupo umano ng mga kabataan ang napadaan sa lugar at nakadiskubre ng bangkay. Wala pang pagkakakilanlan ng biktima. Isa sa ilalim umano sa autopsy ang bangkay para matukoy kung may foul play sa pagkamatay nito. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Sa ating Buenas Balita, Philippine Karate Do Team balik Pinas na matapos sumabak sa Karate Do Championship sa Korea. 6 na medalya ang naiuwi ng koponan, kabilang na po ang 3 gold medals. Narito ang report ni Dante Perelio. Puno ng ngiti sa labi nang dumating ang mga miyembro ng Philippine Karate Do Team. Pasado alas 12 kaninang madaling araw sa NAIA Terminal 1 mula sa Busan, Korea. Bit-bit nila ang 3 ginto, 2 silver at 1 bronze medal na napanalunan sa katatapos na Korean Karate Do Championship na ginanap noong June 17 to 20, 2010 sa Korea. Actually, napakahirap nung laban namin this time kasi talagang power pack yung mga nakalaban namin doon. Nandun yung mga nakatalo sa amin last SEA Games, yun, tinalo na namin because of this, itong event na to. 20 bansa ang nagtunggalian ng lakas at galing, kabilang ang mga bansang Russia, China, Hong Kong at Vietnam. Matitikas daw ang kanilang mga nakalaban, pero pinatunayan pa rin daw na kayang makipagsabayan nating mga Pinoy. Kasi magaling yung Vietnam eh.
Tsaka yung Chinese Taipei, matangkad sa akin, pero kaya ko siya sa technique. Ang kanilang pagkapanalo ay magiging qualifying match para sa darating na Asian Games ngayong November sa China. Nagpapasalamat naman sila sa mga Pilipinong sumuporta at nanood ng kanilang mga laban sa Korea. Siyempre, nandun po yung kaba, tas marami din pong iba-ibang bansa po na sumali. Siyempre, hindi po maiwasan yun. Pero nandiyan naman po si God para tumulong. Sa susunod na linggo, magsisimula na uli ang kanilang pagsasanay para sa Asian Games. Pero plano rin nila na sumali pa sa isa pang Karate Do Championship event sa Jakarta, Indonesia para mas makapagsanay. Para sa Unang Balita, Dante Perello reporting. Selebrasyon ng mga taga-Chile sa pagkapanalo nila sa World Cup na uwi po sa gulo. Sa lungsod ng Santiago, libu-libong taga-Chile ang nanood sa screening ng football match sa pagitan ng Chile at Switzerland. Nang manalo po ang Chile, napuno ng maingay na hiyawan at magulong gitgitan ang mga kalsada. Nagkagirian tuloy ang nagkakagulong supporter at ang mga riot police. Gumamit ang mga pulis ng mga water cannon para pigilin ang football fans. Arestado ang ilang pinaghihinalaang nagsimula ng gulo. Hollywood actor Orlando Bloom ikakasal na. Ayon sa etonline.com, engaged na ang aktor sa girlfriend niyang model at Victoria's Secret angel na si Miranda Kerr. Kinumpirma ito ng publicist ni Orlando, pero wala pang detalye sa nalalapit na kasalan. Taong 2007 pa nang magsimulang mag-date ang dalawa. Academy Award winner Angelina Jolie muling bumisita sa Haiti para sa kanyang patuloy na pagtulong sa mga biktima ng lindol. Matapos ang kanyang humanitarian mission sa Ecuador, bumalik naman sa Haiti ang aktres para magbigay ng tulong sa Port-au-Prince. Bahagi nito ang kanyang pagiging Goodwill Ambassador ng United Nations. Aabot sa 500 bata sa lungsod ang binigyan ng laruan at pagkain ni Angelina. Time's up for today mga kapuso. Until tomorrow, this has been Lou Andy, your morning kachikahan. Rhea? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Kasama sina Igan Arnold Clavio at Connie Sison, ako po si Rhea Santos. Ito ang unang balita.